mapanganib, kakilakilabot sa huling panahon na sinasabi ng Biblia. Paano tayo makakapanatili sa pananampalataya sa Panginoon at manatili sa pagkaligtas habang tayo ay nandito sa last days? How to stand in the last days. Tayo po ay nasa perilous days or perilous time. Mapanganib. At nandito na rin tayo sa terrible days. At hindi lang po yun, tayo ay nakapaligid sa terrible people. 2 Timothy chapter 3 verse 3. But mark this, there will be terrible times in the last days, and also terrible people in the last days. Kailangan po maging aware tayo na nandito na tayo sa huling panahon kung saan nakakakilabot at mapanganib ang sabi ng Biblia. At kailangan alamin natin kung sino at ano yung mga bagay na makakapanlinlang o gustong linlangin tayo at mawala tayo sa pananampalataya. Recognize or makilala ang mga mapagkunwari at mga manlilinlang sa tulong ng banal na espiritu. Be vigilant, keeping careful watch for possible danger or difficulties by the help of the Holy Spirit. Ito ang sabi ng Bible, tayo ay maging mapagmatsyag. Kailangan makilala at ma-recognize po natin kung ano at sino yung mga manlilinlang at pwede tayong malinlang sa tulong ng banal na espiritu. 1 John 2:20. Ngunit pinagkaloob na sa inyo ang banal na espiritu, ang Espiritu Santo, at dahil dito alam nyo ang buong katotohanan. Awareness of spiritual deception. Dapat alam natin at kilala natin kung sino yung kaaway. Sa huling oras at panahon na sinasabi ng Biblia, maging mapagmatsyag tayo at makilala natin kung sino ang kaaway at kung sino ang dapat iwasan. 1 John 2 verse 18. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Two major subject ang sinabi ng 1 John. Perilous hour or yung last hour na tinatawag at yung Antichrist. Sa last days, andyan po yung Antichrist. Kaya maging aware po tayo doon sa deception na gagawin ng Antichrist. Kasi kahit sa panahon natin, meron na pong nagpapakilala na sila ay against sa Panginoong Hesus. Kailangan nating lumaban. Ito po yung pangalawang dapat nating gawin. Resist. Labanan po natin. Sa anong pamamaraan? Content for the faith. Maging kontento po tayo doon sa pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoong Hesus. Kasi marami ang humahanap at nag-aaral kaya napapahamak. Naliligaw po ng mga turo ng samot-saring aral na hindi po biblikal at hindi galing sa Panginoon. Tinatanggap ang Ama pero tinatanggi si Jesus. Ito mismo yung babala ng 1 John o ng Bible para sa atin na mag-ingat po tayo sa ganitong aral kasi lilitaw ang mga aral na tinatanggap ang Ama pero hindi tinatanggap ang Anak. Kasi maliwanag na sinasabi ng Biblia, sino man ang tumatanggi sa Anak ay hindi rin niya nakikilala at wala sa kanya ang Ama. 1 John 2 verse 23. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Maraming nagtatalo, maraming nagdedebate, nag-aaway na tinatanggap nila ang Ama pero hindi nila tinatanggap ang Anak. Na sino man ang tumatanggi at hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin nakakakilala sa Ama. Kung nakikilala natin ang Anak, makikilala natin ang Ama. Pero kung ang Ama nakikilala natin at tinatanggi natin ang Anak, ang Panginoong Hesus, ito po ay spiritual deception. Maging aware po tayo dito. Ang banal na espiritu po ang magtuturo sa atin because Holy Spirit is the great teacher. Siya ang nangungusap po sa atin at tinuturo mismo ng salita rin ng Diyos na kung sino ang tumatanggap sa Anak ay kumikilala sa Ama.
tayo po ay nasa huling araw na. At ito yung sinasabi ng 1 John chapter 2. Sa huling araw, lalabas ang napakaraming aral na makakapagligaw sa atin. Pero ito ang sinasabi ng Bible po sa atin. Lalabanan natin ito sa pamamagitan ng pananatili, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa pagtuturo ng banal na Espiritu, na kung sino man ang kumikilala sa anak at tumatanggap sa Diyos anak ay nakakakilala at tumatanggap sa Diyos Ama. Hindi rin natin dapat itakwil ang pagka-Diyos ng Diyos Espiritu Santo dahil marami ang tumatanggi sa kapangyarihan at manifestation ng Holy Spirit. Pero ang sabi ng Bible, sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa atin sa tamang aral. 1 John chapter 2 verse 20. Ngunit pinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na nyo ang buong katotohanan. 1 John chapter 2 verse 24. Pakaingatan nyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Panghuli na dapat natin gawin sa huling panahon ay yung manatili. Remain in faith. Manatili tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. 1 John chapter 2 verse 26 hanggang 27. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritong pinagkaloob ng Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi nyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Binibigyan tayo ng heads up o ng babala ng salita ng Diyos na kailangan manatili tayo kay Kristo. Kasi ang pananatili kay Kristo ang makakapagbigay sa atin ng tiyak na kaligtasan po. Ito rin ang babala ng Panginoong Hesus nung siya po ay nagkatawang tao. Mark chapter 13 verse 22. Ito ay sapagkat mayroong lilitaw na mga bulaang Mesayas at mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga tanda at kamanghamanghang gawa. Gagawin nila ito upang dayain kung maaari kahit ang hinirang. Subalit mag-ingat kayo, narito sinabi ko na sa inyo nung una ang lahat ng mga bagay. At tayo manatili sa Kanya habang tayo po ay nasa last days at nasa huling panahon. Kasi ang tao po ay magpapakasama pa. Ang mga masasama ay magiging masama pa po. Kaya sa oras na ito mga kapatid, kailangan nating malaman ang ganitong turo at ganitong aral. At tayo maging aware at kung paano tayo lalaban po at tatayo at maninindigan sa huling panahon. Dahil tutulungan po tayo ng banal na Espiritu para tayo po ay hindi mapahamak. Gusto kong magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Kung nagustuhan mo ang pag-aaral natin, let me know. Hit nyo lang po yung like sa video ito. At kung meron kang tanong at gustong sabihin, lagyan nyo lang po sa comment section. Binabasa ko po lahat yan at nire-replyan at nire-reactan ko po. Kung bago ka lang sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga nire-release natin na video. Salamat po. Hanggang sa susunod po na pag-aaral natin uli o sa pagkikita po natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.